Dasalin natin ngayon ang Angelus. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria, at siya'y naglililalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao, at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama,
at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Dumudulog kami sa lilim ng iyong pagsanggalang, o banal na Ina ng Diyos. Huwag mong hindi pansinin ang aming kahilingan sa aming pangangailangan, pagkus ay ilayo kami tuwina sa lahat ng panganib, o maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po na ang lahat. Magandang tanghali po. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Ang ating punong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Danichi Wee. Magsitayo po ang lahat. Kristong Hari, Kristong dakila, Kristong lingkod ng mga dukha. Kristong Hari, Kristong dakila, Kristong lingkod ng mga dukha. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, atin pong ipinagdiriwang ngayon ang huling linggo sa kalendaryo ng simbahan. Sa pagtatapos po natin sa isa na namang taon ng pagsamba, marapat lamang na ipagdiwang natin ang dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesus na siyang dahilan ng lahat, na ihango ang buong sangkatauhan tungo sa kaligtasan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ilang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang
Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala. Ibabalik ang nalalayo. Hihilutin ang napilay. Palalakasin ang mahihina at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko na inyong Diyos na Panginoon. Ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubukurin ko ang mabubuti at masasama, ang mga tupa at ang mga kambing. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko ay Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko ay Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ay pinahihimlay sa mainam na pastulan. Pastol ko ay Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasin ay doon ako inaakay. Pastol ko ay Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito ay iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako ay nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko ay Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid,
Si Kristo ay muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ng mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paano mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa ay sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari, sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang pag-iilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pagpalain dumarating sa ngalan ng poon natin, paghahari ay kanyang angkin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang Anak ng Tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila ay pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, 'Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako ay nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy?
o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, humayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasa sa apoy na di mamamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon, sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako ay naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ng magandang tanghali. Good afternoon po. Ngayong araw na ito, ang buong simbahang Katolika sa buong mundo ay nagdiriwang ng dakilang kapistahan ni Kristo bilang hari ng sanlibutan. Kaya naman po, ang ating mga pagbasa sa araw na ito ay tumutukoy kay Jesus bilang isang hari. 3 ang ibibigay sa ating katangian ng ating mga pagbasa ngayon. Katangian ng isang tunay na hari. At inihalin tulad ng ating mga pagbasa ang pagiging hari ni Jesus sa isang pastol. Pastol. Nakakita na po ba kayo ng isang pastol? Hindi pa? No? Ito yung nangmumuno, nangangasiwa sa mga tupa. Nakakita na po ba kayo ng tupa? Kahit sa picture? Oo, kasi hirap ikwento eh. Oo, mahirapan ako. No? Yung dito kasi sa atin, walang ganon. No? Pero sa Holy Land, no? Natural yun. Ang daming ganon. 3 po yung katangian na ipinapakita sa atin kung ano ang isang hari sa pamamagitan ng isang imahe ng pastol. Unang katangian, mapag-alaga. Sabihin nyo nga po, mapag-alaga. Yan. May recitation po ako. No? Pagka medyo may pumipikit-pikit na, magre-review po tayo. No? Unang katangian, mapag-alaga. Walang hari ang pabaya. Ulitin ko po. Walang hari ang pabaya. Kung meron kayong nakitang hari na pabaya, hindi yan hari. Anong tawag natin doon? Hindi ko alam. Huwag na natin pangalanan. Kawawa na naman ako. Walang hari ang pabaya. Dahil kapakanan ng kanyang nasasakupan ang dapat laging isinasaalang-alang. Ganyan ang isang hari. Hindi kailanman mag-iisip ng kapahamakan.
Gaya ng pagsasalarawan ni Propeta Ezekiel sa ating unang pagbasa ng isang pastol, tagapangalaga ng mga tupa. Tagapangalaga. Alam niyo po, ang mga tupa hindi gaanong nakakakita. Ganun pala yun, no? Ako rin na-amaze. No? Nung nandun ako sa Holy Land, nakita ko, ganun pala yung tupa, no? Blur yung kanilang vision. Hindi gaano nakakakita. Kaya nga, mayroong pastol. Kasi ang pastol, siya ang magiging gabay para ang tupa ay hindi maligaw. Para ang tupa hindi mapahamak kasi hindi nakakakita ng malinaw. Kaya nga, kadalasan, ang isang pastol merong bell o batingaw. Kasi yun ang koneksyon ng pastol sa kanyang tupa. Tainga ang ginagamit ng tupa para makilala ang kanyang pastol. Ang galing, no? Na-amaze ako. Ang daming tupa, daan, pero isa lang ang pastol. At ang isang hari daw, ganyan. Parang pastol, nangangalaga sa kanyang mga tupa, nakatutok sa pag-aalaga, at kung may tupang mawala, hahanapin, pupuntahan, susuyurin ang bawat sulok kahit mawala ang isa. Ang isang tunay na hari, mapag-alaga. Pangalawang katangian ng isang hari, mapangligtas. Review po tayo, medyo may pumikit dito. Ano po yung unang katangian? Yung pangalawa? Salamat po. Ganito naman ang pagsasalarawan ni San Pablo kay Jesus bilang hari na narinig natin sa ikalawang pagbasa. Mapangligtas. Kakalabanin ang lahat, kahit kamatayan. Walang uurungan, maligtas lang ang kanyang kawan. Ganyan daw ang isang hari, kakalabanin ang lahat, at hindi tayo iiwan. Meron ba tayong haring ganon? Kinakalaban ang lahat. Pag merong isang hari na takot, duwag, at hindi tayo kayang ipagtanggol, hindi hari yon. Kasi ang tunay na hari, mapangligtas. Hindi tayo hahayaang masakop. Ipagtatanggol tayo. At kahit kamatayan, lalabanan. Imagine that. Even death. No? He will fight for us. At walang hari ang nag-isip ng kapahamakan. Kaya naman, kahit sariling buhay, iaalay sa ngalan ng kaligtasan. Ganyan si Jesus bilang hari, nilabanan kahit kamatayan, ibinigay ang sarili at inialay para sa ating kaligtasan. At pangatlong katangian ng isang tunay na hari, makatarungan. Review tayo. Dito naman yung may pumikit. No? Ano po yung ikalawang katangian? Mapangligtas. Yung una, mapangalaga. At yung panghuli, ayan, makatarungan. No? Pwede na po kayo matulog. Patapos na po ako. No? At least merong naalala sa homily pag-uwi. No? Yung pangatlong katangian, makatarungan. At ito naman yung inilalarawan ni San Mateo sa ating ebanghelyo. Ang isang hari na naghihiwalay o nagbubukod ng mga kambing at tupa. Ang hari, kilala niya kung sino at ano ang mabuti. Kilala niya kung sino at ano ang masama. Kaya naman bilang makatarungan, siya ay humahatol ayon sa kabutihan o masamang ginawa. Ang isang hari, laging panig sa tama at mabuti, at hindi kailanman
napapaboran ang baluktot at kasamaan. Kapag merong hari na pumapanig sa masama, kinukonsinti ang baluktot, hindi yan hari. Dahil ang tunay na hari, makatarungan. At ang makatarungan, kilala ang mabuti at tama. Mga kapatid, kailangan natin ng hari. Kailangan may hari. Dahil kapag walang hari, magulo ang mundo. Magulo ang grupo. Sa isang kumpanya, kailangan may boss. Sa isang bansa, kailangan may presidente. Kailangan may mamumuno. Sa isang simbahan, kailangan din. Pero, hari nawa, itong mga haring ito ay mayroong katangiang katulad ni Kristo. Dahil kung wala, alam mong hindi si Kristo ang naghahari sa kanya. Tanging ang taong pinaghaharian lang ni Kristo ang marunong mag-alaga, marunong magligtas, at makatarungan. Kaya nga, kung ang isang hari walang ganitong katangian, alam mong naghahari-harian lang. Naghahari-harian lang. Ang isang taong mayabang, hindi marunong mangalaga, naghahari-harian lang. Sa isang grupo na hindi makatarungan o pinapaboran ang kasamaan, naghahari-harian lang. Hindi natin kailangan ng ganyan. Ang kailangan natin, isang haring katulad ni Kristo. Isang hari na masasabi nating mamumuno sa atin. Mga kapatid, ang pagiging mapag-alaga, mapagligtas, at makatarungan ay mga katangian ng isang tunay na hari na walang iba na tumutukoy kay Jesus. Kaya naman, ang paghariin si Jesus o si Kristo sa ating buhay ay nangangahulugang kakamtin ang ganitong katangian. Tandaan, walang ibang pamantayan ng pagiging hari kundi si Kristo lang. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang matularan natin si Jesus, ang hari ng sanlibutan, sa kanyang paglilingkod sa lahat ng tao nang walang itinatangi. Sa bawat kahilingan, ang ating pong itutugon. O Hari ng sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. O Hari ng sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Maging masigla nawa ang mga pastol ng simbahan upang buong galak nilang sundan si Kristong Hari at mabuting pastol na siyang nangangalaga sa mga mahihina, naghahanap sa mga nawawala at nagbubuklod sa kanyang kawan. Manalangin tayo. O Hari ng sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan.
Iwaksinawa ng mga namumuno sa pamahalaan at pamayanan ang mga personal na interes at kasakiman upang makita nila si Kristo sa mga aba, naaapi at mga nalulungong sa droga at iba pang masamang bisyo. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, tingin mo ang iyong bayan. Magkaroon nawa ng kapayapaan sa pagitan ng mga bansa at itaguyod ng mga ito ang pagkakaisa at pagtutulungan. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, tingin mo ang iyong bayan. Magbigay nawa ng tulong at pagkalinga ang bawat pamayanan sa mga nagdurusa dahil sa sakit, emosyonal man o pisikal, mga nagugutom at mga biktima ng karahasan. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, tingin mo ang iyong bayan. Patuloyin mo ang lahat ng mga yumao sa kaharian mo, O Diyos, kung saan makikibahagi sila sa iyong kalwalhatian magpakailanman. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, tingin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating panalangin ang mga iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, ang mga dumudulog sa Virgen de Guia, pati na rin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, tingin mo ang iyong bayan. Dinggin mo ang aming mga panalangin, dakilang Ama, upang mamuhay kami bilang mga tapat mong tagasunod na nagpapahayag ng iyong anak bilang nag-iisang Panginoon at Hari. Sa pamamagitan ng pagdilingkod namin sa aming kapwa, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandaang loob naritong aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandaang loob naritong aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapuriat niya at kalangaran, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak naway magbigay ng mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa Kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahaing ginagampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos. Siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghahaing
ang kaniyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo sa lahat ay maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami naglubuhos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawain mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis na mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Loving and forgiving are you, O Lord, slow to anger, rich in kindness, loving and forgiving are you. Loving and forgiving are you, O Lord, slow to anger, rich in kindness, loving and forgiving are you. All my being, bless the Lord, bless the holy name of God. All my being, bless the Lord, remembering the goodness of God. Loving and forgiving are you, O Lord, slow to anger, rich in kindness, loving and forgiving are you. God forgives us all our sins, healing those who live in pain, saving us from final death, God fills us with goodness and love. Loving and forgiving are you, O Lord, slow to anger, rich in kindness, loving and forgiving are you. Loving and forgiving are you. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Even the lowly sparrow finds a home for her brood, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian, sa langit magpakailanman, pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng paghahandog ng sangkatauhan kay Kristong Hari. O katamis-tamisang Jesus, mananakop ng sangkatauhan, tingnan mo kaming dumudulog ng buong kapakumbabaan sa harap ng iyong altar. Kami ay iyo at ibig naming maging iyo, upang mabuhay sa nagkakaisang mahigpit sa iyo. Kaming lahat ay nag-aalay ng sarili sa araw na ito sa iyong kamahal-mahalang puso. Sa katunayan, hindi ka nakikilala ng marami at sa pagwawalang halaga ng iyong mga utos ay itinakwil ka ng marami. O maawaing Jesus, mahabag ka sa kanila at akitin mo silang lahat sa iyong mahal na puso. O Panginoon, maghari ka, hindi lang sa mga tapat mong mga anak na kailanman ay hindi lumayo sa iyo, kundi naman sa mga alibughang humiwalay sa iyo. Gawin mo na madali silang bumalik sa bahay ng Ama upang huwag mamatay sa gutom at kahirapan. Maging hari ka sa kanila dahil sa udyok ng kamalian ng espiritu ng pagsasamaan ng loob ay namumuhay ng hiwalay sa iyo. Ibalik mo sila sa dalampasigan ng katotohanan at pagkakaisa sa pananampalataya upang sa madaling panahon ay maging isa lamang ang kawan sa pamamahala ng iisang pastol. Panginoon, pagkalooban mo ang iyong simbahan ng katatagan at kalayaang matibay. Igawad mo sa lahat ng bansa ang kapayapaan at kaayusan. Gawin mo na sa bawat panig at sulok ng daigdig ay isang tinig ang marinig. Purihin ang pusong mahal ni Jesus na ating hari ng ating kaligtasan. Sa Kanya ang papuri at karangalan magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa pabatid at paanyaya. Ang lahat ay malugod na inaanyayahan sa mga sumusunod na gawain sa ating parokya. Sa pagdiriwan natin ngayon ng dakilang kapistahan ni Jesucristo, Hari ng Sanlibutan, mamayang ika-4 ng hapon ay mayroon tayong maringal na prosesyon ng Santisimo Sakramento sa paligid ng ermita. Sa ika-27 ng Nobyembre, bukas, sa pagmunta sa mahal na Birhen na Medalya Milagrosa, magpapamigay tayo ng Medalyang Milagrosa sa lahat ng mga misa. Ang 2024 Parish Calendar ay mabibili na sa opisina ng parokya at sa religious store sa halagang 60 piso. Sa dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon sa ika-7 ng Enero, magkakaroon tayo ng pagbabasbas ng mga kalendaryong Katoliko pagkatapos ng bawat misa. Ang bawat Katolikong tahanan ay nararapat na mayroong Katolikong kalendaryo sa kanilang gabay sa buhay liturhiya. Inaanyayahan ang lahat na samahan ang orihinal, milagrosa at pinakamatandang imahen ng mahal na Birhen sa Pilipinas, ang ating patron, Nuestra Señora de Guia, sa kanyang pagsali muli sa Grand Marian Procession sa Intramuros sa ika-3 ng Disyembre sa ganap na ika-4 ng hapon. Magkakaroon ng libreng Christmas concert na pinamagatang A Light So Pure ang UP Manila Choral sa ika-8 ng Disyembre dito sa loob ng simbahan sa ganap na ika-5 ng hapon. Sa ika-9 ng Disyembre, magkakaroon ng Vicariate Advent Recollection sa loob ng simbahan sa ganap na ika-7 ng gabi na pamumunuan ni Father Carmelo Arada Jr. Ngayon taon, ang kapistahan ng Nuestra Señora de Guia ay ipagdiriwang sa orihinal nitong petsa sa ika-18 ng Disyembre at ang Bota Flores naman sa ika-17 ng Disyembre.
Mula 9 hanggang 17 ng Disyembre, ang ating misa nobenaryo na gaganapin sa lahat ng ating palagiang oras sa mga misa. Kaugnay sa pagdiriwang na ito, sa mga nagnanais magbigay ng donasyon sa pagdiriwang ng nobenaryo at kapistahan ay maaring kumuha ng envelope sa harap ng simbahan. Maari itong ihulog sa mga donation box na matatagpuan din sa harapan ng pintuan ng simbahan. Sa 17 ng Desyembre, Linggo ng Guautete, kilala din sa tawag ng Linggo ng Bambino, magkakaroon tayo ng pagbabasbas ng mga bambino sa lahat ng mga misa. Sa mga nanais na magkaroon ng bambino image, available ito sa ating religious store. Salamat sa inyong suporta at atensyon. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko pong inyong ulo para sa pagbabasbas. Ama naming mapagpala, nililingap mo at dinadalisay ay iyong mga anak. Itaguyod mo ng iyong kanang kamay ang iyong sambayanan upang makasapit sa iyong inilaang buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristong Hari. Salamat sa Diyos. Kristong Hari, Kristong dakila, Kristong lingkod ng mga madukha. Kristong Hari,